Gusto mo bang maging tama at updated ang lahat ng impormasyon sa iyong national ID? Narito ang kumpletong gabay para maiwasan ang problema sa mga transaksyon sa hinaharap. Sa video na ito, malalaman natin kung kailan dapat ipakorek ang iyong national ID, ano-ano ang mga kinakailangang dokumento, at ano ang step-by-step na proseso ng national ID correction ngayong 2026. Bago ang lahat ng yan, paki-like at subscribe muna para updated ka sa mga susunod nating video tutorials. Kailan dapat ipa-correct ang iyong national ID? Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sumusunod, maaari kang mag-request ng pag-update o pagwawasto ng iyong national ID. Una, maling impormasyon, clerical o typographical error. Kasama rito ang mga sumusunod: mali ang spelling ng pangalan, mali ang apelyido, mali ang petsa ng kapanganakan, mali ang residential address. Ibang maling impormasyon na nakalagay sa iyong national ID o digital national ID. Pangalawa, pagbabago ng civil status. Kung ikaw ay bagong kasal at nais gamitin ang apelyido ng iyong asawa sa national ID upang tumugma ito sa iyong iba pang valid ID at opisyal na dokumento. Pangatlo, sira o depektibong national ID. Maaari ring humiling ng replacement kung ang iyong national ID ay natuklap ang larawan, nasira ang QR code, nabasag o hindi na mabasa ang PVC card, may factory defect o iba pang pisikal na sira. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang step-by-step na proseso ng National ID Correction. Step 1. Pumunta sa PhilSys Registration Center para malaman kung saan ang pinakamalapit na PhilSys Registration Center sa inyong lugar. Maaari mong isearch sa Google at itype ang philsys.gov.ph Registration Center. Hindi mo na rin kailangang magparehistro muli dahil permanente ang iyong PhilSys number. Step 2. Puna ng Data Update Form. Humingi ng Data Update Form o Transaction Form mula sa Registration Officer. Siguraduhing malinaw na ilagay kung anong impormasyon ang nais mong itama. Halimbawa, pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, address, at civil status. Step 3. Ihanda at isumite ang mga kinakailangang dokumento. Magdala ng original at photocopy ng mga dokumentong magpapatunay ng tamang impormasyon. Para sa maling pangalan o petsa ng kapanganakan, magdala ng PSA birth certificate. Para sa pagpapalit ng apelyido, matapos magpakasal, magdala ng PSA marriage certificate. Para sa pagbabago ng address, maaaring magdala ng alinman sa mga sumusunod: barangay clearance, utility bill, at iba pang dokumentong nagpapatunay ng bagong tirahan. Step 4. Biometric verification. Muling i-verify ng PhilSys personnel ang iyong pagkakakilanlan gamit ang iyong larawan, fingerprints, at iris scan kung kinakailangan. Ginagawa ito upang matiyak na ikaw ang tunay na may-ari ng iyong PhilSys number. Step 5. Surrender ang lumang national ID kung kinakailangan. Kung nagpapalit ka ng pisikal na national ID dahil ito ay sira o may maling impormasyon, maaaring kunin ng PhilSys personnel ang iyong lumang ID bago iproseso ang bagong card. Step 6. Hintayin ang pagproseso. Susuriin muna ng PSA ang iyong mga isinumiting dokumento bago aprubahan ang correction request. Kapag natapos na ang proseso, ipapaalam sa iyo kung kailan magiging available ang iyong na-update na national ID. Habang hinihintay ang bagong card, maaari mong gamitin ang iyong digital national ID kung available na ito. Mahahalagang paalala: para sa replacement fee, kung nawala ang iyong national ID, maaring may replacement fee na humigit kumulang 100 hanggang 500 pesos, depende sa umiiral na patakaran. Kung ang sira ay dulot ng depekto sa paggawa ng card, halimbawa, natuklap ang larawan o may factory defect, karaniwan itong pinapalitan ng walang bayad. Para naman sa maling impormasyon sa PSA birth certificate, kung ang maling impormasyon ay nasa iyong PSA birth certificate, kailangan muna itong may tama bago ma-update ang iyong national ID. Kailangan dumaan muna sa tamang proseso ng pagwawasto ng civil registry records bago maiproseso ang pagbabago sa PhilSys. At ang huling mahalagang paalala, mag-ingat sa mga fixer. Magpa-update lamang sa opisyal na PhilSys registration centers. Huwag magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi autorisadong website, social media page o fixer na nangangakong mabilis ang proseso kapalit ng bayad. Disclaimer: ang gabay na ito ay batay sa kasalukuyang mga proseso at impormasyong available para sa PhilSys ngayon 2026. Maaring magkaroon ng pagbabago sa mga patakaran o requirements, kaya mainam pa ring tiyakin ang pinakabagong anunsyo mula sa PSA at PhilSys
bago magtungo sa registration center. Kung nakatulong at nalinawan ka sa videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-share para mas marami pang matulungan. Maraming salamat sa panonood!